Okay, magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Alam niyo po ba, ito hong ating pag-uusapan ngayon kung sino nga ba ang promotor ng West Philippine Sea. Pero bago yan, mga kabayan, binabati ko muna ho lahat ng mga kababayan ho natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun po naman yung mga OFW at lahat po ng mga nakatutok sa Brothers Travelers. Mga kababayan, may mga eksena ho tayong hindi natin napanood at nalaman. Ngayong umagang ito, atin hong pag-uusapan ito hong promotor ng West Philippine Sea. Alamin ho natin at atin hong bigyan ng komento at kayo na hong balang humusga. Taong 2012, pinapunta ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang si nooy Senate President Juan Ponce Enrile. Sa Cabinet Room, nagbigay ng briefing hinggil sa sitwasyon sa Scarborough Shoal si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ang nakapagtataka ayon kay Enrile, kasama sa meeting si dating Senador Antonio Trillanes IV. Mga kababayan, nagulat ho noong panahon ito, itong si Senator Trillanes pa noon, nandoon daw ho mga kabayan sa meeting sa tungkol ho dyan sa West Philippine Sea. Nakikipag-usap na pala sa mga leader ng China. Trillanes, binisto ni Manong Juan na nakikipag-meeting na etong si Trillanes sa mga taga-China. Ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron. Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Ngayon mga kabayan, mag-iiyakan ngayon dito. At eto na nga, mag-iiyakan na etong mga sinasabing ang Duterte ang may pakana dyan sa West Philippine Sea. Kesyo, binenta raw ng Duterte ang West Philippine Sea na at itong pangalan ay South China Sea. At para malaman ho kung sino ho ang promotor, sino ho ang nag-umpisa at paano ho nag-umpisa, yun hong sinasabi ho nilang West Philippine Sea. Ay panahon pa pala ho mga kabayan at Trillanes na putak ng putak ngayon. At maliwanag ho ang paglalabas ho ng pahayag ni Manong Johnny na ang promotor ho dyan ay si Aquino at etong si Trillanes. Naku, lagot na! Official Twitter account ni Trillanes, sinabi niya na itinalaga siyang back-channel negotiator noon ni Aquino dahil mapagkakatiwalaan siya hindi tulad ni Enrile. Taliwas sa pahayag ni Aquino sa isang press conference September 2012 kung saan lumalabas. May pag-amin siya. Inaamin ni Trillanes na siya talaga ang itinalaga ni Pinoy bilang negosyador dyan sa South China Sea na tinatawag ho na West Philippine Sea. Na si Trillanes ang nagpresentang maging negotiator. Grabe nga naman itong mamang ito, mahilig ho talaga itong magpresenta ng kanyang sarili. Ibig sabihin, mahilig hong magbuhat ng kanyang bangko. Ayan. Maliwanag mga kababayan Oo, nakita natin dito si Trillanes nagpresenta na maging negosyador, hindi man lang siya pinili. Tuloy natin. Ni Senator Trillanes at nasa China siya at that time at nilapitan siya, tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. Giit ni Enrile, palaisipan sa kanya kung saan nanggaling ang mga koneksyon sa Beijing ni Trillanes. Dagdag ni Enrile, may na-bypass din ng mga opisyal ng gobyerno si Trillanes. Bakit binaypass niya yung embahada? Mga kabayan, sa video inyong nasaksihan, eto na, sa video inyong napanood, walang duda, si Trillanes mga kabayan, ay nagpresenta ng kanyang sarili. Ang sabi ni Manong Enrile, nako, ikaw pala, ang dami mong binaypass. Grabe mga kababayan. So ngayon, yung mga nagsasabing ang mga Duterte, mga Duterte. Mga Duterte, ang may pakana ng kasi ngayon pinapainit ho mga kabayan ng mga Marcos, mga loyalista tungkol ho dito sa usapin. Ay, grabe.
Napakalupit ho nito. Pinapainit ho nila yung usapin na yan na kung saan mga kababayan, klarong-klaro na sinisisi ang Duterte diyan po sa West Philippine Sea. Pero ang totoo nga pala mga kabayan, ang may pakanapan na niyan mga kabayan, walang iba kung hindi ho itong itong si Trillanes at sa Pinoy. Panahon pa pala ni Pinoy ay meron ng ganyan. Grabe ho. Eto na. Nako. Magpapasikat mulit, magpapasiklab. Ito hong bagong hepeng pitbull. Itong tawag ko dyan, pitbull, no? Itong bagong pitbull. Ang next target ho mga kabayan, nito hong administrasyong ito, sa pamunuho ng pitbull ni Macoy Jr., ay walang iba kung hindi ho. Ito pong si Torre, ito na ho ang mga nasa linyada niya. Nako. Itong si Attorney Harry Roque. Na kung saan mga kababayan, inumpisahan na ho mga kababayan. Sino ba si Attorney Harry Roque? Ito ho, si Attorney Harry Roque ay naging international lawyer ho ito sa ICC. At hindi lang mo siya basta-basta international lawyer, isa rin ho ito mga kababayan, naging spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at isa rin ho maisog. Sa pagkakataong ito na kaya ang susunod na target ng administrasyon. Ayan na. At kasama na rin ba dyan sa tatrabahuhin mga kabayan? Ito hong si General Bantag na kung saan alam naman ho natin ang kwento ho niyan. Para sa akin ho, ang mamang yan ay inosente. Ayan. Yan ho ang aabangan ho natin. At alam ho maatikabo at madugong labanan ho yan mga kababayan. Eto pa. Ang ating pag-uusapan mga kababayan ito ho naging pahayag mga kabayan ni Quezon. Ayan, kamakailan lang ho mga kabayan, galing ho ako dyan sa Sorsogon. Ayan, shoutout nga pala sa mga taga Sorsogon. Pakinggan ho natin ang naging pahayag mga kabayan nitong si Quezon. Grabe to. Para hindi ho tayo malito. Para hindi ho tayo maligaw, pakinggan ho natin. Ito hong kwento ho ni Quezon sa press conference na ginanap diyan po sa Senado. Ang plenaryo ang dapat magpasya niyan. Klaro naman ang kanyang opinion at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan yan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa ika-11 ng Hunyo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule. Pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit na rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial. Hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat para buuin na ang impeachment court na siyang magko-conduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng visa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kaso nito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, napasagot na si BP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourn na rin ng Senado. At may naiiwan na lamang na ilang araw ang visa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial
nang walang panig mula sa kanila. SP, Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganoon din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sira na yun by June. Aling proposed timetable? Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules, pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. pero wala ng pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing huwag sagutin at huwag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yun ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since mula na ng June 11, Yes, Limpa. yes, yung reading ng articles of impeachment. So June 11 na rin lahat nangyayari yung pag... Lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ng isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay DP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kasi ang So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukondino nyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. Ano yan, SP, ibig sabihin, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi ko iniiwasan yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw yung nagtanong. Sabi mo nung una maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan. Hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading. Dahil yung ibang third reading, kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM.
So kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin, o dalawang kalin tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magkukonvene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebate yan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kani-kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yun na lang ako, sir. So ibig sabihin, sir, June 11. Sir, na tayo. So isa na lang. Hindi po, Brett. Sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukonvene kayo sa impeachment committee. At doon din namin pagpapasan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magkukonvene ng impeachment court kung yan magiging pasa ng Senado at i-issue yung summon sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set. Madaling salita mga kababayan, base sa inyo na napakinggan, ako, sa akin ho pagkakaintindi ko dyan, wala nang kwenta ho ang impeachment. Tama naman yung sabi ho mga kabayan. Kung saan mga kabayan, oo, tama naman yung sabi ho ni Escudero, wala lang panahon. Kasi yung panahon na gugugulin ho nila dyan mga kabayan, dapat ho, ginugugul ho yan kung paano ho makatulong sa bayan ng Pilipino. Pero ho, dahil ho dito, dahil may pamumulitika, gusto ko nilang ipagpatuloy. Ito hong impeachment. Ano ho ba sabi ng eksperto? At alamin ho natin mga kabayan, ang sabi ng isang eksperto na dating senador, pakinggan ho natin kung anong sinabi niya. My word, there will be no trial in my assessment. There will be no trial in the impeachment court because Vice President Sara correctly, as a lawyer, would not want to start a trial because once the trial starts, you do not know how. Mark my word. Yan mga kabayan, ulitin ko. Ang sabi ho ng isa hong Liberal Party, tama ho, si Drilon ho yan, walang impeachment na magaganap. Sino ho ba itong mga nagpipilit sa impeachment? Kung papasinin ho natin, ang nasa likod ho ng mga impeachment ay walang iba. Kung hindi po, itong mga makakaliwang grupo na kung gusto hong maka-score at gusto hong makapuntos sa mga Duterte. Samantala, mga kababayan, gusto ko rin hong talakayin natin ngayon, ngayong umagang ito. Ito nga, mga kabayan, ito nga hong sinabi ho ni Amy Marcos na after ho na sinabi niya na hindi ko sasayangin ito hong 39 years na hinintay nila para makabalik sila sa pwesto. Okay. Bigyan ho natin ng komento ito hong sinabi hong ito na kung saan itinanong ho sa tagapagsinungaling ho ng Malacanang. Walang iba kundi si Claire Ring. Pakinggan ho natin ang kanya hong sagot at tungkol ho sa 39 years na paghihintay ng mga Marcos. Okay. Ito ho mga kabayan, pakinggan ho natin. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Okay, tatandaan niyo ho yung caption sinabi niya, may Marcos na natuto sa kasaysayan. Okay, ha? Oo, eto. Ngayon ho, eto yung sagot ho ni Claring. Po.
Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Okay, bakit si Senator Amy Marcos lang? Ang tinututungo yan, ang Marcos, ang buong pamilya ho, ang Marcos ibig sabihin, si Marcos Jr. hindi nagkamali. As ibig mo ba sabihin, ang binablame mo lang dito, sinasabi mo na si Senator Amy Marcos lang ang nagkamali at inaamin niya na kanyang pagkakamali. Excuse me, sila ho ay mga anak. Ang nagkamali dito, yung kanilang ama. In general, Marcos words, ang ginagamit dito termino, buong angkan, ang tinatamaan sapagkat umamin na ho ang anak na nagkamali. Ano naman ho ang tugon ni Makoy Jr.? Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Nakita niyo mga kabayan, ano masasabi natin dyan? No comment. Yun, kapatid ho mga kabayan ay umaamin sa pagkakamali. Ang kapatid ho mga kabayan, no comment. Kasi ho, para sa aking opinion, ito ho ay maliwanag na paghihiganti ng ni Bongbong Marcos. Oo, paghihiganti niya ito para sa akin, paghihiganti sa sambayan ng Pilipino. Oo. Naalala ho natin. Oo, etong si Bongbong Marcos. Nung during exile, di ba? Nung panahon na nang sila ho ay papatalsikin. Ano ho ba ang itsura ho nito hong si Bongbong Marcos? Hindi ho ba naka-uniforme pa ito ng sundalo? Di ba? Nagtatagang ready to fire, ika nga, di ba? Oo. Yes, oo. Kung naalala niyo lang ho yung panahon na yon na nasa tabi niya ho, itong si Bongbong Marcos ng kanyang ama. Di ba? At gusto ko lang ho mga kabayan ipaalala sa inyo, sa ating mga nanonood ngayon. Ang sabi ni Bongbong Marcos, no comment. Sa katauhan ho mga kabayan, ni Marcos, wala ho siyang plano na magsalita, na mag-apologize sa taong bayan. Mabuti pa yung ading niya, no? Salita. Kilalanin ho natin mga kabayan ang pumalit sa posisyon. Ayan, oo. Posisyon ni General Diwata. Sino ho ang hindi makakalimot sa mamang ito? Ito, papakita ko lang ho sa inyo mga kabayan. Ito ho para nakikita ko kasi sa katauhan niya mga kabayan. Itong ito hong mamang ito. Ayan. Kilala niyo ho ba to? Oo. Kung kilala niyo ho to mga kabayan, ito ho si Fabian Ver. Tingnan natin. At a Palace News conference, his top general argued with him. Mga kabayan, ayun dito press conference ho ito sa dyan ho mga kabayan sa noong February 24, 1986. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because... Ito yung katauhan ngayon ni Diwata. Ito yung mamumwersa. Oo. Fabian Ver, Head of Armed Forces. Tandaan nyo ho ito Ito. Ang mga tao, kalat na ho noon. Anong sabi ho ni Fabian Ver? Okay, tingnan natin. There are massing civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw anytime. My order is to disperse the crowd. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No. Hold on. You disperse the crowd without shooting them. You disperse the crowd without shooting them. Ayan. Pero ho, mga kabayan, ayan ulitin ko ito ho, ang panahon ho ni Makoy Jr. Anong sabi niya? Maliwanag ho na itong si Fabian Ver nung panahon na yun ay handa na ho i-disperse. Pakinggan ho ulit yung kanyang pahayag para makita ho natin. Himay-himay natin game. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because there are massing civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw anytime. My order is to disperse the crowd. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No. Hold on. No. Diba? Pero ho, mga kabayan, yung pitbull, kamukha ho dito, kung napanood ho ninyo yan, maliwanag ko, mga kabayan, sa inyo napanood. Ang sabi ng Makoy, disperse nyo na walang shooting, walang barilan. No. Pero ho, yung pitbull ni Makoy Jr.,
ay ready na ho siya. Etong tanong kaya dito, sa darating ho na 3 taon sa pamumuno ho ni Torre, magkakaroon ho kaya ng ganyan? Tandaan ho natin, si Torre ho ang promotor. So mga kabayan, maraming salamat po sa lahat po na nanood ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ako po ang inyong host, Brother Xavier Stanchian. Mabuhay po kayo, keep safe, always God bless, and always God first. Sa Diyos at Pilipinas.